Isa na namang moto camping adventure ang ibabahagi ko sa inyo. Mula sa scenic view ng daan na ating tatahakin, papunta sa napakagandang ilog kung saan tayo ay magmo-moto camping, at sa mga unexpected na adventure na ating may experience. Nakapitin tayo ng disgrasya ngayong adventure na to Tara at samahan niyo ako na mag-explore at mag-camping dito sa Daang Katutubo sa Pangasinan. Bagamat hindi naging madali ang naging biyahe namin, lalo na sa kagaya kong nakascooter lang, ay worth it naman lahat ng pagod at hirap sa reward na naghihintay para sa amin. Kaya wag na natin patagalin pa. Kasama si Direk Gino ay halika at samahan nyo kami sa isa na namang exciting na moto camping adventure. Andito ako ngayon sa Daang Katutubo dito sa Pangasinan, at simula sa part na to, malapit sa may ilog, dito tayo maghahanap ng campsite. Ito na yung dulo ng kalsada, ito yung sa may baba na ng tulay. Sisilipin ko lang yung ilog. Titignan natin kung makakatawid yung scooter natin. Ayun. Ako nga pala, kasama ko ngayon si Direk Gino. Andito kami ngayon sa Daang Katutubo. Dito kami magka-camping. Maghanap lang kami ng spot. Grabe, napakaganda ng mga dinaanan naming mga kalsada kanina. Grabe yung scenic view. Talagang ang ganda, hindi ako makapaniwala. First time ko dito kasi. Ayan, check lang natin yung ilog kung kakayanin ba ng mga motor. Kasi kung hindi, may plan B kami. So dahil hindi po pwede yung ating motor doon sa ilog, at medyo mataas yung ilog ngayon, ay susubukan namin na umakyat doon sa rough road na yun, taas, para makaikot kami doon sa kabilang side ng ilog. Titignan natin kung kakayanin ng scooter natin. Wait lang. Meron. Tingin ko muna. Dito na lang. Hukay din mga kali. Asay ba? Ito. Wala nito. Atras mo muna sa kabi-kabi ko. Okay. Yan. Mukhang kaya ko na siya.
Kailangan ko lumipat sa kabila eh. Sunog na sunog. Ready? 1, 1, 2, 3. Yeah. Ah! 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 Ay, yung inakyat namin para may reference lang kayo. Hindi ko sure kung ma-appreciate nyo sa GoPro, pero napakatarik nyan. Ah! Puta! Ah! Ah, kaya na yan. Ah. One, two. Ah! 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 Ang lalim na pala dito. Pero di na ako dumaan. Okay lang. Charge to experience. Nakakadalawang bagsak na tayo. Hindi pa tapos ang araw na to. Pero andito na tayo sa spot, so hopefully wala nang bagsak. Ay, salamat talaga kay Direk Gino. Hindi ko kaya puntahan to na mag-isa. Bale, ito yung magiging pinaka-campsite natin ngayong gabi. May dalawang pine trees dito, magkabilaan. Dito tayo magsasabit ng hammock natin. Unload lang natin yung mga gamit, tapos may flat surface naman dito para makapagluto tayo mamaya. Dito na rin tayo tatambay. Sakto-sakto, nasa harap natin yung ilog. Bukas papakita ko sa inyo, napagod na. Set up muna tayo ng ating magiging camp para sa gabi natin. I'm sure naririnig nyo yung tunog ng ilog. Bukas na umaga, papakita ko sa inyo yung ganda ng lugar na to. Grabe, nakakamangha. Saktong-sakto, maganda yung panahon, kulay blue yung tubig. Bukas magdo-drone shot tayo, tapos papakita ko sa inyo yung napakagandang lugar na to. Ito na yung magiging campsite natin, tulugan ngayong gabi. Meron tayong hammock, tarp, tapos itong area na to, dito tayo magluluto. Ang lulutuin pala natin ngayon ay giniling, lalagyan natin ng patatas. Mamaya may share ako sa inyo na nakita ko lang din sa mga vlogs nila Direk Gino kung paano sila mag-store ng karne o kahit ano pa mga frozen goods mula sa bahay na nadadala nila hanggang dito sa campsite. Sa bag naman na to nakalagay yung mga condiments natin, mga panluto at toiletries.
Ito yung water bladder uli natin. Ito yung baon nating tubig. 3 liters. Hindi tayo kukulangin sa mga biyahe natin. Check natin kung okay pa yung mga nilagay natin dito na baon. Ito yung sinasabi ko kanina na parang portable ref. Aqua flask na nilagyan ng yelo. Oh, goods pa yung ating giniling. Oh. Lumig. Tsaka buo pa yung yelo. Hindi ko lang kung makikita yun. Freezer talaga. Ito yung sausage natin. Pagkain natin bukas. Mas may 3 hotdog sa loob. Pero yung lulutuin nga natin ngayon, yung giniling muna. Sakto sa camping natin ngayon, dumating na yung bolo natin na pinagawa pa natin mula sa probinsya ko, sa Leyte. Tawag namin dito ay bolo. Ito yung kadalasan dinadala namin sa school pagka mape yung subject kasi gumagawa kami ng garden, nagtatanim. Required yung mga estudyante dati na magdala nito sa school. Hindi siya considered as deadly weapon. And kain muna tayo. Ang meal natin for tonight is giniling with patatas. Tapos muna tayong rice. Ang masarap naman. Binigyan ko si Direk Gino. Pero nagluluto pa siya ng kakain. Sana magustuhan niya. Oh, masarap eh. Ano natin? Ay. Medyo napatabang ng konti. Pero okay lang. Pasensya na at mahina yung mga ilaw natin ngayon. Siguro ay kailangan pa natin mag-invest sa ilaw kasi madalas ay ginagabi tayo sa pagka-camping. Minsan sobrang layo ng pinupuntahan natin. Kahit anong aga ng alis natin eh gabi pa rin tayo dumarating sa pinagka-campingan natin. Kaya feeling ko kailangan talaga natin mag-upgrade ng mga ilaw. Hindi umuubra yung mga maliliit lang na ilaw, mabilis malubat. Morning. Sarap tutulog natin kagabi. Napakalamig. Ganda ng ilog.
tayo nakaligo kagabi kasi sobrang pagod. Nakatulog na ako. Dapat magpapahinga lang ako sa hammock ko. Hindi ko na malayan nakahintip na pala ako. Naiiwan ko nga yung mga ibang gamit sa labas Tulad ngayon, kakahugas lang natin ng mga lutuan natin kasi talagang bagsak ako kagabi. Sobrang pagod sa naging biyahe natin papunta dito sa Daang Katutubo. Pero worth it naman talaga yung mga hirap natin kahapon. Napakaganda na view, napakaganda na klima. Alas 6 pa lang. So ito yung best time para magkape. Magluluto na tayo ng breakfast natin. Ang galing nitong nabili kong 3-in-1 brewed coffee sa 7-Eleven. Kakaiba yung lasa niya. Ito yung loob niya. Meron siyang e-bag. Tapos ilalagay mo lang siya sa mainit na tubig. Hayaan mo lang lumabas yung kanyang aroma at yung kanyang flavoring. Saluhin mo lang sa hot water. Instant brewed coffee. Parang nasa 15 pesos lang yata ito sa 7-Eleven. May brewed coffee. Save lang natin yung bag ng coffee. Subukan natin mamaya kung pwede pa siya ng isang lutuan o isang salangan para sa pangalawang kape natin. Sarap. Luto na tayo ng breakfast natin. Meron tayo ditong sausage. Tapos meron tayong 3 hotdog. Grabe, hanggang ngayon buo pa rin yung yelo. Buo pa rin yung ice. Ang galing. Hotdog. Meron tayong 3 hotdog, isang sausage. Ito yung ating breakfast ngayon. Tapos meron pa tayo ditong tinabi na tinapay mula kahapon yung baon natin. Yun yung pinaka carbs natin ngayong araw. Plus meron tayong saging na saba. Ito na yung ating breakfast. Pakita ko sa inyo. Ayan, tayong toasted bread. Ito yung baon natin kahapon na hindi natin naubos. Tapos hotdog at sausage. Tapos fried banana. Tapos may tira pa tayong coffee. Kain muna tayo. Natin ang syrup. Hotdog. Sausage. Init. Sarap.
maligo muna tayo kasi maya maya alis na rin tayo at kaya na tayo pabalik na Maynila. Sulitin na natin yung ilog at mag-refresh tayo. Dito sa side na to kung saan tayo nag-camp, meron pang mga pine trees doon sa kabilang side na yun. Tatawid ka nga lang ng ilog. Subukan natin tumawid kung kaya natin. Medyo mababaw lang naman. Problema lang, medyo malakas yung current ng tubig, pero feeling ko kaya naman para makita natin yung kabilang side nitong ilog. Mula sa side na yon, kung saan tayo nag-camp, ito naman yung kabilang side ng ilog. Ganda din pala. Yung background niya ay bundok din. Napakagandang bundok. Tapos may mga pine trees. Actually, mas magandang mag-camp dito kasi malalago yung pine trees. Yun nga lang, hindi mo maitatawid yung motorsiklo papunta dito. Depende na siguro kung anong motor ang gamit mo. Mas maganda dito. Itong mga tambak-tambak na bato na to ay gawa yan ng mga nagka-quarry kasi may kinoconstruct nga na kalsada dito sa Daang Katutubo papuntang magdudugtong sa Daang Kalikasan. Natikim tayo ng disgrasya ngayong adventure na to ah. Balik na nga tayo. Biglang dumulas yung kahoy. Buti lang hindi tayo nadaganan. Hindi nga tayo dun sa campsite natin. Haba ng ilog oh. Pero doon mababaw na yung part na yun. Dito sa side na to yung malalim. Kasi dito banda yung tulay na ginagawa. 3-0 na tayo ngayong adventure na to. Dalawang beses tayong natumba kahapon. Ngayon naman muntik tayong madaganan ng troso. Pero kasama naman talaga yan, yung risk. Kasama yan sa ginagawa natin. Kaya kailangan natin maging doble ingat at maging aware sa kapaligiran. Kasi unpredictable yung mga mangyayari pagka mga ganitong adventure. Pero ayos lang yan kasi worth it naman din yung mga napupuntahan natin.
maraming salamat nga pala sa mga nadagdag na subscriber natin. At sa mga tumatapos ng video ko, maraming salamat. At syempre sa iyo na umabot sa part ng video na to, salamat sa panonood. Kung gusto nyo ng mga ganitong adventure, itong moto camping na ginagawa ko, raw camping, motorcycle adventure. So yan yung mga mapapanood nyo sa channel na to. So kung gusto nyo yung mga ganyang content at kung nagugustuhan nyo yung mga videos ko, so huwag kayo mahiyang mag-subscribe. Libre lang naman yan. At asahan nyo na marami pa tayong gagawing mga adventures. Pinapatuloy lang natin yung pinakahuli nating t-shirt kasi yun na rin yung susutin natin pa uwi. Buti na lang meron tayong dalang malong. Maya maya magpapack up na rin kami at magkasabay na kami ni Direk Gino papunta ng Maynila. Kasi may isushoot pa siyang commercial para kay Freedcon Intercom. Sa mga hindi nakakaalam, si Direk Gino nga pala ang nagde-direct ng mga Freedcon commercial. Yung mga nakikita nyo sa Facebook ni Freedcon Intercom Philippines, siya po ang may pakana ng lahat ng yon. Siya ang nag-iisip ng concept, siya ang nag-shoot at nag-edit. At syempre siya na rin yung director ng mga commercial ni Freedcon Intercoms. Check nyo na lang sa page ni Freedcon Intercom Philippines, yung may blue na check kasi maraming mga fake account ngayon. Check nyo na lang doon at syempre pa-follow na rin para updated kayo sa mga events and promos ni Freedcon Intercoms. Marami siyang mga event na paparating at syempre dahil may maraming event, may maraming discount din na ipamimigay.